May isang bagay na matagal ko nang itinatago sa aking pamilya. Araw-araw kami nag-uusap sa video kaibigan. Araw-araw ako nakangiti. Nasabi ko na ayos na ang lahat dito. Mababait ang amo ko at wala silang dapat ipag-alala sa akin. Pero hindi ko sinasabi na araw-araw akong sinasaktan. Na halos wala akong kinakain. Ng bawat gabi, parang unti-unti akong nawawalan ng lakas. Tinitiis ko ang lahat. Kailangan ko ang pera para sa pag-aaral ng mga anak ko. Para sa kanila, kaya kahit anong mangyari, ngumingiti pa rin ako. Hanggang sa isang gabi, tumawag ang anak ko. Umiiyak siya. Sinabi niya, "Nay, nanaginip ako sa inyo. Sinasaktan daw kayo. At iuwi ka daw dito sa Pilipinas na parang wala ng buhay." Napatihil ako. Wala akong nasabi, kaibigan. Sinundan pa niya. "Umuwi ka na po kahit wala tayong pera basta kasama ka namin." Gusto ko sanang umamin. Pero sa huli, pinili ko pa rin sabihin. "Huwag kayong maniwala anak sa panaginip. Naku, ayos na ako dito. Wala naman kayong dapat ipag-alala." Pinatay ko ang tawag. At doon na ako napaiyak. Ngayon, kaibigan, hindi ko alam ang dapat kong pagdesisyonan. Uuwi na ba ako ng Pilipinas para sa kanila? Pero paano kami mabubuhay kung wala kaming pera? O kailangan ko pa rin manatili dito? Kaya ko naman tiisin ang lahat. Ang inaalala ko lang, paano kung isang araw, iuwi na ako sa Pilipinas pero wala na akong buhay? Sa ating sender na OFW, napakabigat ng pinagdadaanan mo dyan sa ibang bansa at lahat ng sakripisyo mo ay nakikita ng Panginoon. Pero isa lang masasabi ko, alam mo, mas mahalaga kung uuwi ka na muna kasi yung mga anak mo, mas lalo silang matatalo at magiging kawawa kung hihintayin mo na dumating sa point na iuuwi ka na malamig na. Diba? Alam ko na mahirap maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas at hindi sapat talaga yung susweldohin mo kumpara sa ibang bansa. Pero mas importante po muna yung kaligtasan mo. Dahil kung mawawala ka, paano na yung mga anak mo? Paano sila makakapagtapos? Ang pag-aaral kasi, mapagsisikapan pa rin natin yan. Makakagawa pa rin tayo ng paraan kahit nandito tayo sa Pilipinas, diba? Pero ang buhay mo, nag-iisa ka lang. Nag-iisa lang yan. Hanggang dito na lang ang ating kwento ngayong araw. At kung interesado rin kayong i-share yung bahagi ng buhay nyo kung saan sobrang lungkot o kaya naman ay masaya, tuwan nyo lang yun sa ating Facebook page. Pwede nyo i-visit sa Facebook yung ating page. Ilalagay ko na lang sa screen. So muli, maraming pong salamat sa pagsuporta sa ating channel at sa mga nagpapadala. Salamat po sa inyo.